Hello po, greetings mga kabayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay okay. At of course, sampu ng inyong mga kamag-anak o mga hapo sa buhay. Now, siguro yung iba po sa atin, no? Kasi lalo na sa mga OFWs, no? By the time na pinanood po nito, ay iba na po ang ating oras, no? But anumang oras na mapanood nyo ito, dahil iba-iba po ating time zone, I wish you all, no? Well, at kayo ay malayo sa anumang kapamakan, at ligtas po sa anumang karamdaman. Okay? Maraming salamat. Sa hindi pa po nakakilala po sa akin, no? Ito pong muli sa Atty. Roel Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. So, by the way, sa mga pwede po bang humingi ng karenyo, no? Bago tayo magpatuloy, alam ba ninyo na ayon sa datos ng YouTube, ay more than 60% po ng ating viewers ay hindi po subscribers. Now, if you find our videos interesting, informative at nakakatulong naman po, no? Ay siguro na po hindi naman kalabisan kung ako po ay makiusap sa inyo na pakiclick lang po yung subscribe, share, and like buttons po natin sa mga videos po natin, no? Sa isang subscribe po, no? Kung hindi pa nga napag-subscribe, that will be very appreciated. Kasi po, every time kasi po na nag-subscribe kayo at i-click po niyo yung share and like, mahuhuli po tayo ng algorithm ng YouTube. In this way, ma-spread out pa po natin ang ating advokasya na magbigay po ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kaibigan. Or they could be your friends, your relatives, your neighbors, o kakilala ninyo upang sila rin, no, ay makapag-relate sa pinag-usapan natin because maaring ito may bearing po sa kanilang situation. In this way, nakakatulong po tayo sa kanila. So, and of course, yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you will be duly notified at wala po kayong mamimiss. Of course, I would like also to use this opportunities, no, sa mga viewers, subscribers po natin, mga likers po natin, na palagi po nakasubaybay, no? I- ah, so, at hindi po nag-skip ng mga ads. Marami pong salamat. Alam naman po ninyo kung sino kayo, ha? All over the world po sila, no? May sa Russia, may sa Japan, may sa Baguio, may sa nasa West Coast ng USA at saka iba pa po nasa Canada. Thank you very much sa Japan. Thank you po sa Israel. Thank you very much, no? Sa inyong pagtangkilik ng ating mga videos. All right? So, okay, let's now proceed do sa ating talakayan, no? Sa episode na ito. Ang bibigyan po natin ng buhay, no, sa pamagitan po ng ating discussion nito ay yung message po sa atin ni at LV Quezon. Okay, so sabi niya dito, Attorney, tanong ko lang po, meron pang pag-asang may mamana ang mama ko sa lupa ng mana ng aking mama. Okay. Bali, ako na lang ang buhay na anak ng mama ko at nalaman ko na lang na ngayon na naibenta na ng mama ko ang lupa na inasahan ko na wala namang ibang magmamana. Okay? Sa nalam ko, para bang sa tingin ko talagang niloko ako ng aking ina. Okay? At nang wala na naman kami alam kung ano ba ang napagkasunduan nilang bentahan. Alright. So, well, okay. Hindi kasi maliwanag dito, no, ah, kung ano yung pinanghugutan mo dito. Kasi tingnan mo, hindi naman sa kwento mo, hindi naman ito conjugal properties ng magulang mo. Kung hindi itong property nito ay mana ng iyong magulang. Okay? So in short, kung mana ito ng inyong magulang, okay? Ay at hindi ito bahagi ng kanilang conjugal property dahil kung wala ng tatay ninyo, so automatic yun na dapat ah, mayroon kayong parte, no, sa estate, no, ng inyong namatay na magulang. But in this particular case, sa kwento ninyo, mana ito ng mama mo. Although unfortunately, in-expect mo na bilang nag-iisang surviving heir, no, nag-expect ka na yung lupang ito na mana ng magulang mo ay
mapupunta sa'yo kasi wala namang ibang tagapagmana pero nalaman mo na naibenta na pala ito ng inyong mama, no? Bago anong siya nabubuhay pa, of course, no? At ngayon ay hindi mo naintindihan kung ano pang napagkasunduan sa kanilang bintahan. In the first place, no? LB, I'm sorry, no? Ah, wala po kayong karapatan na mag-expect na magkaroon kayo ng parte dito sa mana, sa property o sa lupa na mana ng inyong magulang. Sa tandaan po natin, ito'y mana ng magulang mo. Habang buhay po sila, mga magulang natin, kahit na gaano karami yung kanilang property, habang buhay pa sila, ang mga anak, no, mayroon lang tayong tinatawag nating expectation. Expectation lang, no? In short, ang ating right doon sa property kung meron man is only inchoate. In short, habang buhay si magulang, ay wala po tayong karapatan doon sa kanilang properties. So in this particular case, no, binenta ng nanay mo, ng ina mo, ang namana niyang property. So nasa kanyang diskarte yun kasi siya yung may-ari. In short, yung karapatan ng anak doon sa properties ng magulang is only mere expectation or inchoate. Wala pa. Kailan ba ito magiging hinog? Pag namatay na si magulang. But unfortunately, nung buhay pang magulang mo, ay naibenta niya ito, ang kanyang property. Now, tama ba? Mayroon ba kayong karapatan na maghabol? Wala. Kasi during that time na buhay siya, wala pa kayong karapatan. So, sa kanya, siya lang ang may exclusive na domain, no, o karapatan o disposisyon doon sa lupa na kanyang namana. Okay? So, huwag kayong magkaroon ng sama ng loob, no? Doon sa inyong magulang na pumanaw na. Kasi, in the first place, hindi po kayo niloko ng inyong magulang. Kasi, karapatan niya yun. In-expect mo lang na yung lupang yan ay mamanahin mo, but siguro without informing nyo, ay naibenta na ito ng magulang mo. Okay? So, unfortunately, ganun nga nangyari. So, let's move on na lang, no? Kasi, kung hindi naman nagkaroon ng kalokohan dito sa ginawang bintana, totoo naman talagang binenta yung ng magulang mo, ang ina mo, ang lupa na kanyang minana, right? Karapatan po niya ito. Okay? So, in short, wala pa pong karapatan. Ulitin po natin, kailan ba magkaroon ng karapatan ang mga anak sa property ng magulang? Ay pag ito po ay property nila, ay pag isa or both sa kanila ay namayapa, ay that's the time na automatic yung right to inherit at transfer ng property ay pupunta kagad doon sa mga heirs, no? Kahit na hindi pa ito nagkaroon ng kasulatan o nagkaroon man lang ng tinatawag nating extrajudicial settlement. Ultimano yan, upon the death of the deceased, automatic yan. Transmitted kaagad yung right yung compulsory heirs na magmana, no? Bilang co-heirs at bilang co-owner na ngayon, no? Doon sa nasabing property kahit na hindi pa nagkaroon ng hatian. Okay? Maraming salamat and I hope, no, LB Quezon, nabigyan natin ng kasagutan ang inyong katanungan. All right? So, bago tayo magpatuloy, pwede po pang humingi sa inyo ng karenyo, no? Ay meron po tayong pinopromote na libro, no? At sana you can have a copy of this book. Kahit na hindi kayo lawyer, no? Particularly, I highly recommend ito pong legal handbook for home and workplace, no? A daily companion for all. Ito pong librong ito na nasa dulo, ito po this contains the extract or abstract of the laws that we have, no? Dito sa Philippines, at this could affect our person, no? From the time ng isang tao ay kinukonceive pa lang, pinanganak, no? Nagkaroon tayo ng issue sa birth certificate po natin, sa marriage po, no? Sa family relations natin, pagdating sa hiwalayan, annulment of marriage, validity of marriage, support, employer-employee relationship, no? Pagka nagkaroon tayo ng trabaho, nagkaroon tayo ng property, no? About tax declaration certificate,
paano pagpatitulo ng lupa, nagkaroon tayo ng easement, right of way issues, no? At saka property relations ng mag-asawa, termination of their property relations, no? Mana, testamentary succession, walang last will and testament, no? Extra judicial settlement of estate, all these things po, no? Ay makikita po ninyo dito po ang abstract po nito dito sa legal handbook po. Okay? So, it's very appropriate kung meron po kayong kopya nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, ang second na recommend ko po sa inyo ay yung Handbook on our Bill of Rights na kung saan ay pag may issue po dito tungkol po sa ating karapatan sa ilalim ng saligang batas. Pag ang ating pong estado ay mag-exercise po sila ng tinatawag nating inherent powers of the state, no? Like for example, the power of eminent domain na kung saan pag ang properties po natin, private properties could be subject to expropriation for public use and purpose, subject to the payment of just compensation. Although meron din situation na we could not be subject to just compensation. Of course, pag ang kailan ba tayo maaresto? Okay? Pag maaari bang maaresto isang tao nang walang warrant o kailan bang may warrant? Ganon din sa paghalughog po natin, no? Paghalughog nila ng authorities o pagkumpiska nila sa ating mga properties, no? Kailangan ba talaga ang may warrant, search warrant, no? At of course, yung pang-isang tao pag under nahuli ng tawag nating warrantless arrest, no? O inquest, tapos under investigation. Ano bang karapatan ng isang tao? Under custodial investigation. And of course, nasa digital world na po tayo ngayon kung saan may tinatawag na tayong cybercrime na pag ginamit po ang ating mga electronic gadgets, laptop, tablets, no? Ating mobile phone sa krimen, we could be subjected to a cyber warrant na kung saan ang ating mga electronic gadgets could be subjected to forensic examination. At makukuha po doon, no? Ang ating mga contents po ng ating mga electronic gadgets. Okay? So in short, pag nag-exercise po ang estado ng inherent powers dito, kasama na yung the power of taxation, syempre po ang life, property, liberty po ng isang tao ay affected. So ito pong librong ito, yung legal handbook, handbook on our Bill of Rights could be a ready reference materials po sa inyo sa inyong cursory readings po ninyo kung meron kayong kopya nito ng libro sa inyong bahay at sa workplaces. Yung iba po naman nating libro, no? Yung labor laws, no? Compendium ng labor laws po natin, no? Sa mga practitioners po natin, no? Sa HR, no? At saka sa labor and industrial relations practitioners po natin, saka yung corporate po annotated, and of course yung ating SIPRA, no? Sa mga panyeros o panyeras po natin, if you have all these books in your library or in your workplaces, ay napakamalaking bagay po, no? For your ready reference materials kung mayroon po kayo nito. All these books po are hardbound. And if you're interested, no, you can visit the stores of Central Books, yung ating pong publisher, at saka sila po nag-distribute nito. They have branches in Manila, Makati, Mandaluyong, and Quezon City. And they have branches too in Davao at saka sa Cebu. And you can also order online, no? Free delivery po nationwide. Ito mga libro pong ito ay hardbound po ito. It's worth your investment. So if you're interested, pakiclick po, no? Yung screenshot, no? And then you could visit their website. Ang website po nila is www.central.com.ph. Okay? So maraming salamat. All right. So back to our discussion, no? Sa kapapasok pa lang, meron naman pong replay ito, no? Pakiusap lang po, no? Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click po yung subscribe, shares, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell, especially kung
if you find our videos interesting, informative, at nakakatulong po sa inyo. Okay? So maraming salamat sa inyong oras and I hope to see you again in the next episode po natin. God bless.